Yung titulo ng ating mensahe sa hapong ito ay Ang Kasalanang Walang Kapatawaran. Doon pa lang sa titulo, medyo anong tawag doon? Pangtaas ng balahibo, di ba? Ano tawag doon? Nakakakilabot, sorry. Parang may sumisigaw sa akin doon, Okay. Hindi ka naman galit, no? Okay, no? Biro nyo, nakalagay sa Biblia, meron palang kasalanang walang kapatawaran. At sigurado ako na kayo ay na-excite na marinig kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus doon sa sinabi niyang ang pamumusong sa banal na Espiritu ng Diyos ay walang kapatawaran. Alam niyo itong ginagawa natin na pag-aaral ng salita ng Diyos, no, itong serye natin sa aklat ng Mateo. Kung ihahalin tulad natin ito sa telenovela na napapanood natin sa TV, di ba? Every time na pagdating na malapit nang matapos yung isang episode o yung malapit mo nang abutin yung pinaka-rurok nung palabas na yon, yung pinaka-climax, ano bigla ang lalabas sa TV screens? Itutuloy. Di ba? To be continued. No, at yun ang isang paraan nila para makasiguro na yung mga manonood nila susubaybayan yung kanilang palabas, di ba? Pero alam nyo, ang telenovela, saganang akin, walang pakinabang yan sa tao. Sa totoo lang, no? Siyempre, nakakapagbigay ito ng kasiyahan sa panonood dahil dun sa drama o sa pagpapatawa, yun lang. Pero maliban doon ay wala na. Pero kung ikaw ay sumusubaybay doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yun ang matindi ang kapakinabangan sa tao. Dahil hindi lang sa pisikal na aspeto, mas lalo na sa ating spiritual na aspeto. Kaya nga ang panalangin ko parati, ang kadahilanan sana natin kung bakit tayo naririto parati, Sunday after Sunday, nag-a-attend tayo ng church, sana ang kadahilanan doon ay dahil sa ating pagnanais na makilala ang ating Panginoong Hesus at ang Kanyang salita. Yun sana ang dahilan kung bakit tayo nandirito. At hindi dahil sa pinilit lang ako ng asawa ko, ng magulang ko, o ng kapitbahay ko, o di kaya nandito kasi yung crush ko, kaya ako uma-attend ng church. No? Sana hindi ganun ang kadahilanan. Dapat ang kadahilanan ay bakit? Ay yung ating pagnanais na makilala ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga kaming mga pastor ninyo dito sa CCF at Alabang Tagalog Church, talagang committed kami sa tapat na pag-aaral at paghahayag ng Kanyang salita. Dahil ang layunin namin ay hindi para i-please ang tao. Ang layunin namin ay mabigyan ng kasiyahan ang ating Panginoong Diyos. Kaya natin ginagawa ito. Okay? So, ang ating pangunahing talata ay makikita sa Mateo chapter 12, verse 31 hanggang verse 37. Pwede ho ba tayong magsitayo at ating basahin ng sabay-sabay yung ating pangunahing talata sa Mateo 12, verse 31 hanggang 37. Ang sabi rito, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, lahat ng uri ng kasalanan at pamumusong ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit ang pamumusong laban sa banal na Espiritu ay hindi ipatatawad sa mga tao. Ang sinumang mamusong laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa banal na Espiritu ay hindi siya mapapatawad sa kapanahunang ito, maging sa darating pa. Gawin ninyong mabuti ang punong kahoy at mabuti ang magiging bunga nito. O kaya naman, pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang magiging bunga nito. Ito ay sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. O kayong anak ng mga ulupong, papaano kayo makakapagsalita ng mabuting bagay gayong napakasama ninyo?
Ito ay sapagkat mula sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ang isang mabuting tao ay nagbubunga ng mabubuting bagay mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay kumukuha ng masasamang bagay mula sa masamang kayamanan ng kanyang puso. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng mga tao, magbibigay sulit nga sila sa araw ng paghuhukom. Ito ay sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay mapapaging matuwid at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapagtipon upang kayo po ay aming masamba sa pamamagitan ng pag-awit at sa oras na ito sa pamamagitan ng pag-aral ng inyong salita. Panginoon, naway mangusap po kayo sa bawat isa na naririto sa hapong ito upang aming maintindihan at maisabuhay ang bawat katotohanan na aming matututunan mula sa inyong salita. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay tapat. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay napakabuti. Alam po namin na kami ay hindi karapat-dapat na tumayo sa inyong harapan. Ngunit dahil sa inyong sakripisyo, sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo Jesus, ay naririto kami ngayon. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na iyon mula sa inyong bugtong na anak. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat at itinataas po namin sa inyo ang nalalabi pang oras. Huwag niyo po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo po tayo. 3 punto po muli ang ating pagdadaanan sa hapong ito. Yung una dyan ay ang sadyang pagtanggi sa katotohanan ay walang kapatawaran. No? Sa wikang Ingles, willful rejection of truth is unforgivable. Yung sumunod dyan, mula sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Pangatlo, sa bawat salitang walang kabuluhan na sinabi ng tao ay magbibigay sulit sa araw ng paghuhukom. Idle words spoken will be accounted for in the day of judgment. Alam nyo, simula pa doon sa chapter 11, nakita na natin kung paano tinugon ng mga Hudyo ang pagiging Mesiyas ng ating Panginoong Hesus. At paano nila tinugunan ito? Una, sa pamamagitan ng pagdududa. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagpuna. Na kung saan, hindi lang si Jesus ang kanilang pinuna, pati na rin si Juan Bautista. Ang tawag nga nila kay Juan Bautista ay isang taong sinasaniban ng demonyo. Bakit? Kasi hindi siya mahilig makihalubilo sa tao. Ang nangyayari kay Juan Bautista, siya ang pinupuntahan ng mga tao. Si Jesus naman, anong tawag nila kay Jesus? Siya raw ay isang lasenggo o manginginom at isang matakaw na tao. Bakit nila sinabi yon? Kasi parati siyang nakikikain o kasamang kumakain yung mga makasalanan. Katulad ng mga tax gatherer o yung mambubuwis, no? At iba pa. Itong mga taong na ito ay panay na lang ang pagpuna, hindi lang kay Jesus, pati na rin kay Juan Bautista. At ang sabi, at hindi lang yon, nung pumunta tayo dun sa lugar ng Capernaum, sinabi pa ni Jesus dito sa mga tao na ito na ang kanilang attitude, yung kanilang behavior, ay parang wala silang pakialam sa mga nangyayari sa kanilang harapan. Nakita na nila yung mga milagrong ginawa ni Jesus, kitang-kita ng mga mata nila, at sila rin mismo, narinig nila ang mga katuruan ni Jesus. Pero ang nangyari, yung mga sinabi ni Jesus ay pumasok lang dito sa tenga at lumabas doon sa kabila. Parang baliwala lang sa kanila. Kaya sabi ni Jesus doon sa mga taga-Capernaum, mas maigi pa yung nangyari doon sa mga taga-Sodom kaysa doon sa kaparusahan na inyong tatanggapin sa mga darating na araw. Mas mabuti pa raw yung nangyari na kaparusahan
na dinanas nitong mga taga-Sodom kaysa sa dadanasin nila. At pagkatapos niyan, nakita rin natin ang kanilang pagtanggi kay Kristo Jesus. Ang kanilang pagtanggi ay nanggagaling doon sa kanilang maling pagkakaintindi sa kautusan ng Diyos. Bakit nila hindi maintindihan? Meron kasi silang makasariling mga agenda o motibo o layunin na pangsarili lang nila. Kaya hindi nila maintindihan ang kautusan ng Diyos. Katulad na lang nung araw ng Sabat. Di ba? Ang araw ng Sabat daw, dapat ayon sa Panginoong Diyos, ito ay araw ng pagpapahinga. Pero dahil doon sa ginawa ng mga Pariseyo, gumawa silang ng sarili nilang mga seremonya at kautusan na nanggagaling doon sa kanilang maling pag-intindi sa kautusan ng Diyos. Kaya ngayon, maraming bawal pagdating ng araw ng Sabat. At ito ay naging pabigat doon sa mga Hudyo, pabigat sa kanilang balikat. Ang mas gusto nga nila, sana meron na lang, sana araw na lang ng trabaho. Dahil mas madali pa na tayo ay nagtatrabaho sa araw na may trabaho, kaysa ikaw ay magpahinga sa araw ng Sabat. Mas gugustuhin pa nilang may trabaho dahil mas nahihirapan sila doon sa araw ng Sabat na dapat sila ay nagpapahinga. At ang sabi ni Jesus, meron siyang imbitasyon na ibinigay sa kanyang dito sa mga Hudyong ito. Ano yung imbitasyon niya? Ang sabi niya, bibigyan ko kayong ng kapahingahan. Kayong mga napapagal. Kayong mga nabibigatan na dito sa mga kautusan na galing naman sa tao at hindi sa Diyos. Alam niyo yung sinasabi ni Jesus doon na kapahingahan. Actually, ano yan offer of salvation yan. Ang ino-offer ng Diyos diyan ay kaligtasan mula doon sa maling katuruan nitong mga Pariseyong ito. Mula doon sa maling pagkakaintindi sa kautusan ng Diyos. Pero alam nyo, kahit na nagbigay na ng ganong klaseng imbitasyon ng ating Panginoong Hesus, marami pa rin ang tumanggi sa Kanya. Alam nyo bakit siya tinanggihan? Ang nasa isip kasi nila, ang Haring Mesiyas daw dapat, may itsura ng isang hari, may aura ng isang hari. No? Dapat makikita mo yung kanyang pagiging makapangyarihan, lalo na pagdating sa politika. No, para sila ay mailigtas mula dun sa pananakop ng mga taga-Roma. Yun ang iniisip nitong mga Hudyong ito. At hindi katulad na yung nangyari kay Jesus. Saan ba pinanganak si Jesus? Sa sabsaban lang di ba? At siya ay isang karpentero na galing sa Nazareth. Ang nasa isip ng mga Hudyo, siguro yung Haring Mesiyas, dapat at least parang isang propeta rin, na katulad ni Elias. Di ba? Si Elias, anong ginawa niya? Nag-utos siya mula sa langit ng apoy. Di ba? Papunta dito sa mundo. Na pwede siyang mag-command ng fire from heaven. Yun, ganung klaseng Haring Mesiyas ang kanilang inaasam-asam. Pero ano ang sabi ni Haring Isayas o ni Propetang Isayas? Ano ang sabi ni Propetang Isayas? Ang sabi niya na yung Mesiyas daw, pag dumating, ay hindi raw makakabali ng isang reed sa wikang Ingles. Parang isang maliit o payat na kawayan. No, yung minsan siguro yung pinanggagamit natin pampalo sa mga batang matitigas ang ulo. No, yung maliit na stick na parang kawayan. Hindi raw siya makabali noon. At saka yung isang, hindi rin siya makapagpatay ng usok o ng apoy sa mga damong umuusok. Yan ang sinabi ng propesiya patungkol sa Haring Mesiyas. Na hindi siya darating na parang isang sundalo o parang isang hari na mananakop na lang ng ibang tao. Hindi ganyan. Ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay
Siya ay nagpakumbaba di ba? Kaya nga pati na lang yung kanyang kapanganakan, hindi man lang siya ipinanganak sa isang bahay, kundi saan lang? Sa sabsaban. Kaya nung makita nila si Jesus, hindi sila makapaniwala na siya ang Haring Mesiyas. Karpentero mula sa Nazareth. At kung naalala nyo pa yung message ni Pastor EJ nung isang linggo, makikita na natin dito yung sadyang pagtanggi ng mga Pariseyo kay Kristo Jesus. Yung sadyang pagtanggi. Biro nyo, lahat na ng paraan, lahat na ng klaseng milagro nakita nitong Pariseyo na ginawa ni Jesus. At imbis na sila ay maniwala at magpasakop kay Jesus, ano ang ginawa nila? Ang ginawa pa nila, sinabi nila, yung ginagawang milagro daw ni Jesus ay hindi galing sa Diyos. Saan daw galing ito? Sa demonyo. Iyan yung sinasabi ni Kristo Jesus na pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos. At yan ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Kaya kung titignan natin ulit yung Mateo chapter 12, verse 31 and verse 32, ang sabi rito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat ng uri ng kasalanan at pamumusong ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit ang pamumusong laban sa banal na Espiritu ay hindi ipatatawad sa mga tao. Ang sinumang mamusong laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa banal na Espiritu ay hindi siya mapapatawad sa kapanahunang ito maging sa darating pa. Ngayon, siguro ang dapat kong gawin muna ay ipaliwanag sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pamumusong dito sa talatang ito. Ngayon, kung titingnan ninyo sa wikang Ingles, yung pamumusong ay blasphemy. Yung nga lang, sa Tagalog, walang direct translation ng blasphemy talaga. No? Pwedeng kalapastanganan, pwedeng katulad nito, pamumusong. Pero wala talaga tayong Tagalog word for blasphemy. Alam nyo bakit? Ang blasphemy ay ginagamit lang ito pag ikaw ay nagsalita ng masama against sa ating Panginoong Diyos. No, hindi mo pwedeng, kunyari may taong nagsalita ng masama sa iyo, hindi mo pwedeng sabihin na, how dare you blaspheme my name? No? Hindi mo pwedeng sabihin na gano'n dahil hindi ka Diyos. Yun lang ay ginagamit mo pagdating sa paglalapastangan sa Diyos. Okay? So, yung pamumusong na ito, ang isipin natin parate is blasphemy. Okay? Ang ibig sabihin ng blaspheme sa wikang Greko, kung isasalin natin ito, ito ay blasphemeo. Na ang ibig sabihin sa wikang Ingles, to slander, to speak profanely of sacred things. Blasphemy is speaking evil against God. You slander about Him. Pag ikaw ay nagsalita ng masama laban sa Diyos, yan ay blasphemy. Yan ay pamumusong. Pag ikaw ay nagsabi ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at ang pinupuntiryan mo ay siya, ang Panginoong Diyos, yan ang tinatawag natin ng blasphemy. Kaya nga kung ito ay gagamitin mo sa tao, mali yan. Okay? Ito ay ginagamit lang natin sa Diyos. Tama ba? Okay? So ano yung blasphemy? Kapag ikaw ay nagsalita ng masama laban sa Diyos. Pag ikaw naman ay nagsalita ng laban sa tao, anong tawag doon? Chismis. Okay? Chismis ang tawag natin dyan. So bago ko ipaliwanag sa inyo kung ano itong pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos, dapat siguro ay ipaliwanag ko muna sa inyo ang ibig sabihin ng pamumusong laban sa anak ng tao. Ang sabi ni Jesus, ang pamumusong laban sa anak ng tao ay may kapatawaran. No? Ang sabi ni Jesus, ulitin ko,
ang pamumusong o yung blasphemy against the Son of Man, may kapatawaran yun. Bakit kaya sinabi ni Jesus na ganun? Na pag blasphemy laban sa anak ng Diyos o anak ng tao ay mayroong kapatawaran. Bakit niya sinabi ito? Ang ibig sabihin ba niyan na si Jesus, na alam natin na kasama na yung pangalawang persona doon sa Trinity, ang ibig sabihin ba niyan mas mababa siya kaysa sa Diyos Ama at sa banal na Espiritu ng Diyos? Abay, hindi po. Si Jesus ay kapantay ng Diyos Ama at ng banal na Espiritu. Alam niyo po, ang sinasabi rito, ang tinutukoy dito ay hindi yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Ang tinutukoy dito ay yung kanyang pagiging tao. Kaya kung mapapansin ninyo, ano ang sinabi dyan ni Jesus, na kung tayo ay namumusong laban kanino? Sa anak ng tao. Hindi sa anak ng Diyos. Sa anak ng tao. Dito, ang sinasabi ni Jesus, kung ikaw ay nagsalita ng masama laban sa anak ng tao, mapapatawad ka. So ang ina-address dito ay ang kanyang humanity, not His deity. Yung kanyang pagiging tao. Ito ang isang magandang katotohanan o isang magandang katuruan na ipinakita sa atin ng Diyos. Na sinasabi niya rito na si Jesucristo ay hindi lamang Diyos, siya rin ay ano? Tao din. Pakinggan niyo akong maigi. Si Jesucristo, dito ipinahayag sa atin sa talatang ito, pinapakita na si Jesus ay hindi lang Diyos. Siya ay ano rin? Siya ay tao. Kaya kung titingnan ninyo sa Filipos 2, verse 6 hanggang verse 7, ang sabi rito, bagaman siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya itinuring na kailangan pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Biro niyo si Jesus na nasaan yung Diyos. Ang ibig sabihin niyan na siya ay Diyos din, ay nagkatawang tao. Siya ay nagkatawang tao. Kaya bago pa natin maintindihan yung pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos, importanteng maintindihan natin ito. Na si Jesus ay hindi lamang Diyos, siya ay tao din. Yan ay isang katuruan. Yan ay isang doktrina. At upang mapatunayan ko pa yan, lalo titignan natin ngayon sa Mateo chapter 3, verse 16. Mateo chapter 3, verse 16. Ang sabi rito, nang mabautismuhan na si Jesus, kaagad siyang umahon mula sa tubig. Narito, ang mga langit ay nabuksan sa kanya. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag kay Jesus. Para mapatunayan na si Jesus ay tao rin at the same time, kinailangan niyang umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kung titingnan niyo dito sa Mateo chapter 3 verse 16, ang sabi rito nung siya ay mabautismuhan mula doon sa kalangitan ay mayroong parang isang kalapate. Yun yung banal na Espiritu na pumunta sa kanya. Hindi po sinasabi rito na nung siya ay binautismuhan at saka palang nanahan sa kanya ang banal na Espiritu. Hindi po yan ang ibig sabihin. Dahil alam naman natin, sino ba ang nag-conceive kay Jesus Christ? Hindi ba yung banal na Espiritu din? Di ba? Wala namang ama o wala namang lalaking nakipagtalik kay Maria kaya siya nabuntis. Di ba? Kundi ang banal na Espiritu na sumanib kay Maria. Kaya si Jesus ay
ay naipanganak. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na nung panahon lang na yon at saka lang siya pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Yung pagpapakita ng Panginoong Diyos na bumaba ang Espiritu na parang isang kalapate, ang ibig sabihin lang niyan na nung panahon na yon na siya ay mabautispuhan, yan na ang umpisa ng kanyang ministeryo. Yan na ang umpisa na kanyang tutuparin ang propesiya ng pagiging isang Mesiyas. Yun na ang umpisa. Kaya kung mapapansin ninyo, nung siya ay nag-umpisa, nung pagkatapos ng kanyang pagbabautismo, nakita na natin sunod-sunod yung mga milagro na kanyang ginawa. At itong mga milagrong ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa sa kanya rin. Iyan po ang ibig sabihin doon. Kaya nga kung titingnan ninyo, itong mga pariseyong ito, imbis na maniwala kay Jesus, ay patuloy nilang tinatanggihan ang katuruan at yung mga gawain na ginawa ni Jesus. Patuloy nilang inaakusahan ng mga maling akusasyon. Patuloy nilang nilalapastanganan ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, ang pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos ay walang kapatawaran. Bakit walang kapatawaran? Dahil doon sa patuloy na pagtanggi nila sa katotohanan. Yun ang kadahilanan. Doon sa patuloy na pagtanggi nila sa katotohanan na inihayag ng Diyos, doon sa katotohanan ng mga gawain na ipinakita ng banal na Espiritu ng Diyos sa kanilang harapan, hindi pa rin sila naniwala. Tinanggihan pa rin nila ito. At ito ang kadahilanan kung bakit ang kanilang kasalanan ay walang kaligtasan. Nung una kong nabasa itong verse na ito, yung blasphemy against the Holy Spirit is unforgivable. Nung una kong nabasa ito, medyo natakot ako. Kasi sabi ko, bawal ka palang magsalita ng masama laban sa banal na Espiritu. Pwede kay Jesus o sa Diyos Ama, pero sa banal na Espiritu ng Diyos, hindi pwede. Kasi kung hindi ka raw mapapatawad. Pag hindi ka napatawad sa kasalanan mo, anong ibig sabihin nun? Sa impyerno ka, di ba? I'm sure, nung nabasa nyo ito, maaring ganun din ang nasa isip ninyo. Pero alam nyo, kung babasahin ninyo ang konteksto ng talatang yan, hindi yan ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya sinasabi yung basta na lang bigla kang nagsalita ng masama laban sa banal na Espiritu, maaari dahil sa galit mo o dahil sa tindi ng problema mo, sinisisi mo ang Diyos, sinisisi mo ang banal na Espiritu, lahat ng tao ay sinisisi mo na dahil sa kahirapan na dinaranas mo. Hindi ganun ang sinasabi ng Diyos na blasphemy against the Holy Spirit. Hindi po yun. Yung ganyan, hindi ibig sabihin ay mapupunta ka sa impyerno. Hindi ibig sabihin nun na ang kasalanan mo ay hindi mapapatawad. Ang ibig sabihin ni Jesus, yung doon sa pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos, ay ang patuloy na pagtanggi sa kanyang katotohanan. Nakita mo na ang katotohanan. Pinakita na sa iyo yung mga gawaing ito, yung mga milagro na ito, na nagpapatunay na si Jesus nga ang Haring Mesiyas, pero dahil sa meron kang ibang agenda, dahil makakaapekto ito sa negosyo mo, tinanggihan mo yung lahat ng katotohanan na yan. At patuloy mong tinatanggihan dahil ayaw mong umalis dito sa kasalanang ginagawa mo. Katulad ng mga Pariseyo. At dahil dun sa patuloy nilang pagtanggi doon sa katotohanan, ang sabi ng Diyos, hindi sila mapapatawad. Yun ang ibig sabihin ng pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos ay walang kapatawaran. Doon sa patuloy mong pagtanggi sa kanyang katotohanan, yun ang hindi ka kayang patawarin ng Diyos.
Dahil tinatanggihan mo eh. Di ba? Paano kanya mapapatawad kung ito ay parati mong tinatanggihan? Kung iisipin nga natin, kung naalala niyo pa yung message ni Pastor EJ last week, napakapasensyoso ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang dun sa mga Hudyo, lalo na dun sa mga Pariseyo. Simula ng kanyang ministeryo, napakaraming mga milagro na kanyang ginawa. Di ba kung naalala niyo pa simula dun sa chapter 3, yung pagpapagaling doon sa taong may ketong, di ba? Yung taong ketongin. Yung pagpapagaling doon sa alipin ng centurion at saka yung pagpapagaling dito sa biyenan ni Pedro. Hindi lang yun, pati na rin yung demoniac, yung lumpo na nasa Bethesda. At kung naalala nyo pa yung taong may kamay na maigsi at walang lakas. At kung naalala nyo yung last week, na kung saan yung tao na yon ay sinasaniban ng demonyo at siya ay bulag at pipi. Lahat yon pinagaling ng ating Panginoong Diyos. Marami pa nga hindi na isusulat. Sabi nga ni Juan, kung lahat ng mga ginawa ni Jesus ay ire-record o isusulat, hindi kayang i-contain ng ating mundo. Yung lahat ng ginawa ni Jesus. Pero alam nyo, kahit na lahat ng ito ay nakita nitong mga Pariseyong ito, naniwala ba sila? Hindi. Hindi pa rin sila naniwala. Bakit? Meron silang ibang agenda. Meron silang makasariling mga layunin. Tignan natin dito sa Juan chapter 11 verse 47 hanggang verse 48. Ang sabi rito, ang mga pinunong saserdote nga at mga Pariseyo ay nagtipon ng isang sanggunian. Sinabi nila, ano ang ating ginagawa? Ang taong ito ay gumagawa ng maraming tanda. Kapag pabayaan lang natin siya, ang lahat ng tao ay sasampalataya sa kanya. Kung magkagayon, ang mga taga-Roma ay darating at aagawin maging ang ating puok at bansa. Alam niyo yung ginagawa ni Jesus, masama para sa negosyo nila. Ang kinakatakutan nila, pag hinayaan nila si Jesus sa kanyang ginagawa, marami daw ang mananampalataya sa kanya. Hindi pala marami. Lahat ay sasampalataya sa kanya. Alam nila kung sino si Jesus. Pero dahil doon sa kanilang makasariling layunin, patuloy nilang tinatanggihan si Jesus. Imbes na sila ay maniwala at magpasakop, patuloy nilang tinatanggihan siya. Kaya kung iisipin natin, hindi naman nagkulang ang ating Panginoong Diyos. Pinakitaan na sila ng lahat ng klaseng tanda para lang patunayan na siya ang Haring Mesiyas. Pero ano ang ginawa nila? Patuloy nilang tinatanggihan ang ating Panginoong Diyos. Ito ay kanilang sinadya. Patuloy at sinadyang tanggihan ang katotohanan. At ang sabi ng ating Panginoong Diyos, para sa ganung klaseng tao, wala daw kapatawaran. There is no forgiveness. Walang kapatawaran para sa ganung klaseng tao. Yung patuloy mong tinatanggihan yung katotohanan ng Diyos. Tingnan natin sa Hebreo chapter 6, verse 4 hanggang verse 6. Ang sabi rito, sapagkat minsan ay naliwanagan na ang mga tao, natikman na nila ang makalangit na kaloob at naging kabahagi na ng banal na Espiritu. Natikman na nila ang mabuting salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng darating na kapanahunan. Kung sila ay tatalikod, hindi na maaaring mapanumbalik sila sa pagsisisi, sapagkat muli nilang ipinako sa krus para sa kanilang sarili
ang anak ng Diyos. Alam niyo yung may akda ng Hebreyo, ang sabi niya, imposible na raw na mapanumbalik pa itong mga taong ito sa pagsisisi. No, sapagkat ano raw ang ginagawa nila? Muli nilang ipinako sa krus ang ating Panginoong Hesus. Kaya imposible na raw silang madala pa ulit sa kaligtasan. Kung titingnan ninyo dito sa Hebreo chapter 6 verse 4, ang sabi niya, itong mga taong ito raw ay naliwanagan na. Sa wikang Ingles, they were enlightened. Yung enlightened sa wikang Greko ay photitzo, na ang ibig sabihin to illuminate, to give light, make to see. Binigyan na sila ng kaliwanagan para makita kung ano ang tama at mali, kung ano ang mabuti at masama. Pero ano pa rin ang ginawa nila? Patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasamaan. Ano pa? Sabi rito, natikman na nila ang makalangit na kaloob. Sa wikang Ingles, yung natikman ay yung tikim ay taste, no? Yung salitang taste sa wikang Greko ay geomai. No? Ang ibig sabihin to eat, figuratively to experience, naranasan. Ang sabi ng Biblia, itong mga taong ito hindi lang naliwanagan, naranasan pa nila ang makalangit na kaloob. Pero alam ninyo, kapag naranasan mo ang makalangit na kaloob, hindi ibig sabihin yan, ikaw ay ligtas na. Hindi po ibig sabihin yan na ikaw ay ligtas na kung ikaw ay naliwanagan at iyong naranasan ang makalangit na kaloob. Tingnan ninyo sa Mateo chapter 5, verse 45. Ang sabi riyan, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masama at sa mga mabuti at binigyan niya ng ulan ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. Di ba? Kahit yung mga makasalanan, kahit yung mga hindi matuwid, nakakarana sila ng ng kaloob ng langit. Itong mga hindi matuwid, kapag sila ay nabahagingan ng salita ng Diyos, marami sa kanila ay maliliwanagan din. Malalaman nila, ay mali pala yan. Kaso hindi ko kayang bitawan. Masarap kasi. Yun ang problema. Ano pa? Ang sabi pa dyan, at naging kabahagi na ng banal na Espiritu. Yung pagiging kabahagi sa wikang Greko ay metokos. Nang ibig sabihin, sharer, partner, or associate. So kung ikaw ay naging kabahagi, ng banal na Espiritu ng Diyos, uulitin ko sa inyo, hindi ibig sabihin yan, ikaw ay ligtas. Ngayon, para lang hindi kayo malito, bakit ko ipinakita sa inyo ito? Hindi ho sa kadahilan ng gusto kong ipaliwanag sa inyo na kung pwede bang mawala ang iyong kaligtasan. No? Na kumbaga kung ligtas ka na, pwede bang mawala yun? Kadalasan ito yung nagiging passage na pinagtatalunan ng maraming Kristiyano. May mga nagsasabi, oo, pwedeng mawala ang iyong kaligtasan. May mga nagsasabi na hindi. At ako ay naniniwala na kapag ikaw ay tunay na ligtas o naligtas, ang pangako ng Diyos, walang pwedeng kumuha sa atin sa kanyang kamay. Kahit na ang demonyo, kahit sino pa mang tao. Kaya ko lang pinakita ito sa inyo ay sa kadahilan ng itong binabanggit ng may akda sa Hebreyo, ang tinutukoy niya ritong tao ay itong mga Pariseyo. Bakit? Naliwanagan na sila ng kautusan . Naranasan na nila ang banal o banal na kaloob ng Diyos.
Pero ano ang kanilang ginagawa? Patuloy pa rin nilang tinatanggihan ang katotohanan. Hawak na nila, literally, hawak na nila ang kautusan, pero anong ginagawa nila? Patuloy nilang tinatanggihan ang Haring Mesiyas. Dahil kung talagang pag-aaralan nilang maigi ang Lumang Tipan o yung Pentateuch, kung pag-aaralan nilang maigi, makikita nila na ang tinutukoy o yung mga propesiya patungkol sa Haring Mesiyas, lahat yon ay nakalagay doon sa kautusan. Ngunit dahil sa kanilang makasariling mga layunin at agenda, patuloy nilang tinatanggihan ang katotohanan. Kaya alam ninyo, kung ito ay dadalhin natin sa ating pang-araw-araw na buhay, kung nakita nyo na sa Biblia na sinasabing mali yang ginagawa mo at patuloy mo pa rin ginagawa, ang sabi ng Diyos sa atin, yung patuloy mong pagtanggi sa kanyang katotohanan, iyan ay walang kapatawaran. Yan ang ibig sabihin ng pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos. Patuloy tayo doon sa Mateo chapter 12, verse 33 hanggang verse 35. Ang sabi naman dito, gawin ninyong mabuti ang punong kahoy at mabuti ang magiging bunga nito. O kaya naman, pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang magiging bunga nito. Ito ay sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. O kayong anak ng mga ulupong, papaano kayo makakapagsalita ng mabuting bagay gayong napakasama ninyo? Ito ay sapagkat mula sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ang isang mabuting tao ay nagbubunga ng mabubuting bagay mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay kumukuha ng masasamang bagay mula sa masamang kayamanan ng kanyang puso. Katulad ng sinabi ni Jesus, mula sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Alam niyo, yung pagsalita ng mga Pariseyo o yung pamumusong ng Pariseyo laban sa banal na Espiritu ng Diyos, hindi ho yan ang pangunahing dahilan kung bakit sila hindi mapatawad. Ang pangunahing dahilan dyan ay yung kanilang pagtanggi o yung patuloy na pagtanggi o yung sadyang pagtanggi sa katotohanan. Yun ang kadahilanan. Yung kanilang pamumusong sa banal na Espiritu ng Diyos, yun lamang po ay katibayan, no? Na kung ano ang nilalaman ng kanilang mga puso. Lumabas silang doon sa kanilang bibig. Kaya ang sabi ni Jesus, mula sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Yung kanilang pamumusong, saan nanggagaling yun? Sa kanilang mga puso. Mga kapatid ko, kung ang puso natin ay masama, alam nyo, lilitaw at lilitaw ito. Hindi lamang sa ating gawain, mas lalo na sa ating pananalita. Kung ang ating puso ay mabuti, naturalmente, ano ang lalabas? Kabutihan din. Hindi lang sa gawa, pati na rin sa salita. Kaya nga, sinabi ni Jesus, mula sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Alam niyo, ang pamumusong nitong mga Pariseyong ito ay nagmumula sa kanilang mga puso. At ito ang siyang kadahilanan kung bakit sila ay pupunta sa impyerno. Yung pamumusong ng kanilang mga puso. It is the blasphemy of their hearts. Yun ang kadahilanan kung bakit sila pupunta ng impyerno. Matigas ang kanilang ulo. Patuloy at sadya nilang tinatanggihan ang Diyos. Tinanggihan nila ang alok ng ating Panginoong Hesus na kaligtasan. Yun ang kadahilanan ng kanilang pagpunta sa impyerno. Kaya nga kung titingnan ninyo ang Mateo chapter 15 verse 11, ang sabi sa Mateo 15:11,
ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nagpaparumi sa isang tao. No? Hindi raw yung pumapasok sa bibig natin ang nagpaparumi sa atin, kundi ano raw? Yung lumalabas sa ating bibig. Kung matuwid ang puso ng mga Pariseyong ito, sigurado yan, hindi sila magsasalita ng masama laban sa banal na Espiritu ng Diyos o laban kay Kristo. Ngunit dahil masama ang kanilang puso, kaya nila nagawa yung pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos. At ako ay naniniwala dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Kahit damihan pa ng Diyos yung pangangaral at mga milagro na gawin sa harapan nitong mga Pariseyong ito, dahil sa katigasan nila ng kanilang mga puso, ay hindi pa rin sila maniniwala. At patuloy pa rin nilang tatanggihan ang Panginoong Jesus. Kaya nga ang tawag ni Jesus sa mga Pariseyong ito ay, ano ba ang tawag ni Jesus? Mga anak ng ulupong. No? Yun ang tawag ni Jesus dito sa mga Pariseyo. Doon sa verse 34 kanina. O kayong mga anak ng ulupong. Tingnan natin din sa Mateo chapter 3, verse 7 to 10. Makikita rin natin doon na ginamit din yun ni Jesus na tawagin silang anak ng ulupong. Basahin natin ng sabay-sabay yung verse 7 hanggang verse 10. Nang makita niya sila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang takasan dumating na galit ng Diyos? Magbunga nga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Huwag ninyong ipalagay sa inyong sarili. Si Abraham ang aming ama, sinasabi ko sa inyo na ang Diyos ay makakalikha ng mga anak ni Abraham mula sa batong ito. Ngayon din ay nakalapat na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Kaya nga, ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay puputulin at ihahagis sa apoy. Sa pagtawag ni Jesus sa kanila na mga anak ng ulupong o lahi ng mga ulupong, doon pa lang sa salita niya makikita niyo na yung galit ni Jesus. Hindi ko sinasabi na ang Panginoong Jesus ay hindi mapagmahal at mapagpasensya. Pero kapag nakakaharap na niya itong mga Pariseyong ito, ay nagagalit siya. Bakit? Dahil kahit anong paliwanag ni Jesus, kahit anong pagpapakita ng gawain ng banal na Espiritu ng Diyos, ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya nagagalit ang ating Panginoong Jesus. Kaya sila tinawag na lahi ng mga ulupong. Ano pa ba yung isang tawag natin sa ulupong? Ano pa ba ang ibang pangalan sa ulupong? Di ba ahas? No? Pag ikaw ay tinawag na ahas, anong ibig sabihin nun? Tinawag ka na ba ng asawa mo na ahas? Ha? Di ba pag tinawag kang ahas, ikaw ay traidor, di ba? Kumbaga, pagkakaharap mo, parang ang bait-bait di ba? Pero pag talikod mo na, bigla ka na lang sasaksakin sa likuran. Alam niyo, kapag ikaw ay tinawag na ahas, nakaka-insulto actually yun Pero alam niyo, pag ikaw ay tinawag ng anak ng ahas o anak ng ulupong, mas malala pa siguro yun, di ba? Anak ka ng ulupong. Pangit pakinggan, di ba? Pero yun ang tawag ng ating Panginoong Jesus dito sa mga Pariseyong ito. At yun ay may kadahilanan. Ano nga yung kadahilanan? Dahil sa kanilang patuloy na pagtanggi ng katotohanan.
Kaya hindi sila mapatawad kasi tinatanggihan nila si Jesus. Tinatanggihan nila ang katotohanan. Para ang isang tao mapatawad siya, kailangan niya munang tanggapin yung katotohanan at magsisi. Kapag ikaw ay hindi nagsisisi sa iyong kasalanan, yun ay walang kapatawaran. Kaya yung sinasabi ulit ni Jesus na pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos ay yung patuloy nating pagtanggi sa katotohanan ng Diyos. Alam nyo, yung pamumusong ng mga Pariseo na ito laban sa banal na Espiritu ng Diyos, ang ipinapakita talaga nila ay ang nilalaman ng kanilang mga puso. Kaya nga ang sabi ni Jesus, kung ano yung kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Punta na tayo sa Mateo chapter 12, verse 36 to 37. Ito yung ating huling punto. Ang sabi riyan, ngunit sinasabi ko sa inyo, sa bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng mga tao, magbibigay sulit nga sila sa araw ng paghuhukom. Ito ay sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay mapapaging matuwid at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. No, yung ating pangatlong punto, sa bawat salitang walang kabuluhan na sinabi ng tao ay magbibigay sulit sa araw ng paghuhukom. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang walang kabuluhan? Sa wikang Ingles, ito ay idle words, no? Ngayon, yung salitang idle sa wikang Greko ay argos, na ang ibig sabihin, lazy, thoughtless, unprofitable, careless, injurious, at sa konteksto ng mga Pariseo, ito yung mga masasamang salita na sinabi nila laban kay Jesus, laban sa banal na Espiritu ng Diyos. At ayon kay Jesus, na itong ating mga sinasabi o itong mga sinabi ng mga Pariseo laban kay Jesus, laban sa banal na Espiritu ng Diyos, sila ay magbibigay sulit sa araw ng paghuhukom. Katulad ng sinabi ko, kung ano ang nilalaman ng puso ng tao, yun ang lumalabas sa kanyang bibig. At yung lumabas sa ating bibig, darating yung araw ng paghuhukom na tayo ay magbibigay sulit sa ating Panginoong Diyos. Itong mga Pariseo na ito, kaya sila ay walang kapatawaran, ay sa kadahilanan yung kanilang puso ay hindi matuwid. Patuloy nilang tinatanggi ang katotohanan ng Diyos. Ngayon, kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, yung mga salitang walang kabuluhan na lumalabas sa ating bibig sa ngayon, sa tingin nyo ba, pwede ba yan ang magiging kadahilanan kung bakit tayo pupunta sa impyerno? Ano sa tingin nyo? Yung mga salitang walang kabuluhan na lumalabas sa bibig natin, tingin nyo ba pwede yang maging dahilan na tayo ay mapunta sa impyerno? Tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia. Sa Santiago chapter 3, verse 9 hanggang verse 12. Ang sabi rito, sa Santiago chapter 3, verse 9 to 12. Ang sabi rito, sa pamamagitan ng dila ay pinupuri natin ang Diyos Ama. Ginagamit din natin ito sa pagsumpa sa mga taong ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Sa pamamagitan ng gayunding bibig ay lumalabas ang pagpuri at pagsumpa. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito ang mga bagay na ito. Ang bukal ba ay naglalabas ng matamis at ng mapait na tubig sa iisang butas? Mga kapatid ko, makakapagbunga ba ng olibo ang puno ng igos? O ang puno ba ng ubas ay makakapagbunga ng igos? Gayon din, ang bukal ay hindi makakapaglabas ng maalat at matamis na tubig.
Ang punong santol ba pwedeng magbunga ng mangga? Hindi. Ang sabi ni Jesus, kung anong puno ay siyang bunga. Kung ano ang bunga, ay siyang puno. Di ba? Kaya ang sabi ni Santiago, hindi pwedeng sa isang banda ikaw ay nagpupuri sa Diyos at pagtalikod mo, minumura mo naman yung isang tao. Kung ikaw ay isang Kristiyano. Pag hindi ka Kristiyano, pwede mangyari yon. Pero ang sabi ni Santiago, kung Kristiyano ka, kung tunay kang Kristiyano, dapat hindi lumalabas yan sa bibig mo. Papuri at pagsumpa, hindi pwede. Naalala ko tuloy yung nung tayo ay nandoon pa sa bodega, yung church natin sa Sukat, no, kung naalala nyo pa yon. Kasi yung paradahan doon sa Sukat dati, ang sistema doon, pag ikaw ay, yung sasakyan mo, una kang pumasok, huli kang lalabas. Ganon ang sistema doon. So naalala ko isang service, nung pagkatapos ng service, nung ako ay pumunta doon sa aking sasakyan, at habang naghihintay, dahil isa ako doon sa mga unang dumating, so no choice ako, huli akong lalabas. No? Habang ako ay naghihintay doon sa sasakyan, may narinig akong babaeng sumisigaw doon sa may bukana, no, ng driveway. No, naririnig ko na nagagalit siya doon sa security guard. Pinapagalitan niya yung security guard kung bakit siya nagpaparada pa ng sasakyan doon sa kanyang likuran. Kasi sa tingin ko, itong babae na ito, nung nagsadya siyang nagpa-late ng dating, para yung sasakyan niya nandoon sa dulo. No? Ang hindi niya alam, siguro, sa CCF, doon sa bodega noon, usong-uso yung mga miyembro na dumadating sa kalagitnaan ng mensahe. No? Kaya akala niya wala nang darating pa, may ilang sasakyan pang humarang sa kanya. Kaya nung paglabas niya, nagmamadali siya, hindi siya makaalis kaagad. Kasi nga may nakaharang sasakyan. Kaya galit na galit siya doon sa security guard. Kawawang security guard, no? Kung marinig mo yung kanyang salita, do hindi siya nagmura, pero yung mga salitang hindi ka ba marunong mag-isip, saka meron pang iba na hindi ko na dapat sabihin dito. Ang nakakasurpresa nito ay nung lumabas ako at gusto kong tignan kung sino yung babae na yun, nabigla ako. Wala naman dito yung babae na yun. No? Wala na rito sa atin. No? Nabigla ako. Kasi a few minutes ago, nakita ko yung sa last song, kumakanta siya, pataas-taas pa ng kamay. Tapos ngayon nakita ko, kulang na lang talaga, murahin niya yung security guard. Alam nyo, mga kapatid ko, ang sabi ni Santiago, hindi pwedeng ganun. Kung Kristiyano ka talaga, hindi pwedeng ang lumalabas sa iyo ay may papuri at pagsumpa. Yung mga hindi lamang nakakakilala sa Diyos ang gumagawa niyan. Alam ninyo, kung ano ang sinasabi natin, doon na determine kung ano talaga ang nilalaman ng ating mga puso. Itong mga pariseyong ito, doon sa kanilang pamumusong sa banal na Espiritu ng Diyos, ay isang manifestation lang nung nilalaman ng kanilang mga puso. Ang kadahilanan ng kanilang kasalanang walang kapatawaran ay dahil doon sa kanilang patuloy na pagtanggi sa katotohanan. Yun ang kadahilanan. Alam nyo, yung isang atheist o yung isang taong hindi naniniwala sa Diyos, kapag siya namusong siya sa Diyos o kahit sa banal na Espiritu, alam nyo, naniniwala ako na mapapatawad pa siya. At hindi lang yun . Baka maligtas pa yung tao na yun kapag narinig niya ang ebanghelyo ng Diyos. Kahit na nagsalita na siya ng masama doon sa banal na Espiritu ng Diyos. Pero sa mga pariseyo, dahil nakikita ng Diyos yung kanilang mga puso,
na patuloy nilang tinatanggihan yung katotohanan, ang sabi ng Diyos, para sa kanila, walang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kaya sa ating pagtatapos, paano natin maisa sa buhay itong katotohanan ng ating narinig? Alam niyo nung panahon ni Kristo, itong mga Pariseyo, hindi sila tinuturing na mga taong hindi mananampalataya. Sila ay tinitingala pa nga ng mga tao. Sila ay yung mga may kapangyarihan pagdating sa kanilang mga templo o sa kanilang relihiyon. Sila ay mga taong nirerespeto, na ang tingin ng mga tao nga sila ay banal at makadiyos. Pero ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Walang kapatawaran ang maibibigay sa kanila dahil doon sa kanilang patuloy na pagtanggi sa katotohanan. Alam niyo kung ito ay dadalhin natin sa konteksto natin ngayon, sa konteksto ng ating iglesia, itong mga Pariseyong ito ay parang yung mga taong nakikita rin natin dito sa ating iglesia. Ang nakakatakot pa nga rito, itong mga taong ito, katulad ng mga Pariseyo, ay alam nila ang salita ng Diyos. Memorisado pa nga nila. Sunday after Sunday, makikita nyo silang uma-attend ng church at nakikinig sa salita ng Diyos. Pero alam niyo ano ang nakakalungkot? Kahit nahawak na nila sa kanilang kamay ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Kahit na ang kanilang mga isip ay naliwanagan na ng salita ng Diyos, pinili pa rin nilang magpatuloy doon sa kanilang mga kasalanan. Alam ninyo, pag ganun klaseng tao tayo, isa lang ang ibig sabihin yan. Patuloy mong tinatanggihan ang katotohanan ng Diyos. Itong mga taong ito na kahit na hinarap mo na sa kanila, sabi ng Biblia, mali yan, kasalanan yan. Alam niyo anong gagawin nila? Tatalikuran lang nila ito at patuloy lang sila sa kanilang ginagawa. As if hindi nila ito nakita, as if hindi ito naihayag sa kanila. Kung iniisip mo na ang pagiging Kristiyano, pwede kang mamangka sa dalawang ilog, meaning to say, pwede kang maging Kristiyano at patuloy sa iyong kasalanan, yan po ay mali. Maling katuruan ho yan. At saka hindi ka rin makakalusot sa Diyos. Sa tao, pwede tayong makalusot, pero sa Diyos, hindi tayo makakalusot. At ang sabi ng Diyos, yung ganong klaseng kasalanan, yan ay walang kapatawaran. Bakit? Alam mo na yung katotohanan pero patuloy ka pa rin sa iyong kasalanan. Mga kapatid ko, pagdating sa kautusan ng Diyos, pagdating sa ating spiritual na buhay, wala tayong tinatawag na middle ground, yung parang nasa gitna. Walang in-between sa Diyos at sa demonyo. Walang in-between sa masama at sa mabuti. Kasalanan o kabanalan. Walang nasa gitna. Madalas natin naririnig yung salitang gray area, di ba? Hindi ho biblical yan. Wala yan sa Biblia. Gawa-gawa lamang yan ng tao. Pagdating sa Diyos, it's either black or white. It's either ikaw, kakampi mo ang Diyos, o hindi mo siya kakampi. It's either ikaw ay sumusunod, o hindi sumusunod. Walang semi-sunod. Walang ganun. Alam niyo ang katotohanan ay katotohanan. Hindi mo pwedeng i-adjust ang degree of truth.
Walang variable pagdating sa katotohanan. Kung ikaw ay wala sa katotohanan, ikaw ay nasa kasinungalingan. Hindi mo pwedeng labnawin ang katotohanan para lang ito makapag-fit sa iyong lifestyle. Wala hong ganun. Ang katotohanan ay katotohanan. Kung sinabi ng Diyos na iyan ay kasalanan, iyan ay kasalanan. Kaya hindi ka pwedeng magpatuloy dyan. Dapat ay talikuran mo yan. Magsisi ka. Humingi ng tawa, humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. At bago tayo manalangin, ay tatakutin ko muna kayo sa talatang ito. Sa Mateo chapter 7, verse 21 to 23. Ito yung most feared passage sa Biblia. No? Kung ikaw ay nakakilala sa Diyos, para sa iyo, okay lang yan. Pero alam niyo kung iisipin mong maigi, kung bakit nakakatakot ito. Kasi, ang delikado rito ay ito. Ang nasa isip mo, ligtas ka. Ang nasa isip mo, Kristiyano ka. Yun pala, pagdating na sa araw ng paghuhukom, pagkaharap mo na ang Diyos, ang sabi ng Diyos, hindi kita kilala. Yun ang nakakatakot, di ba? Kaya you have to make sure na sinusunod mo ang utos ng Diyos. Hindi pwedeng nasa gitna. Basahin natin ng sabay-sabay yung Mateo 7 verse 21 to 23. Hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa paghahari ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay naghayag kami ng salita katulad ng mga propeta? At sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming himala? Pagkatapos nito ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Tayo po ay magsitayo at tayo'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay nagpapasalamat sa katotohanan na aming natutunan sa hapong ito. Naway ito po ay hindi lamang tumatak sa aming mga pag-iisip, kundi ito po ay manatili din sa aming mga puso. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay nakatingin sa aming mga puso at hindi doon sa aming panlabas na anyo o panlabas na gawain. Ngunit dito sa inyong salita na aming natutunan ngayon, na kung ano ang nasa aming puso ay lumalabas din ito sa aming gawain at sa aming mga bibig. Naway maging maingat po sana ang bawat isa pagdating sa mga, hindi lang sa gawain, kundi pati na rin sa kanilang mga salita. Naway ang aming iisipin pa natin ay kung paano namin mabigyan ng encouragement yung aming mga kapatiran. Imbis na sila ay aming saktan sa pamamagitan ng mga salitang masama o nakakasakit. Panginoon, tinataas ko rin sa inyo yung aking mga kapatid o kung sino man na nandirito ngayon na nasa inyong harapan at na-realize nila na isa sila dun sa mga patuloy na tumatanggi sa inyong katotohanan. Panginoon, pakinggan niyo po sana ang kanilang paglapit sa inyo at tulungan niyo silang mapagtagumpayan itong struggle nila sa pagsunod sa inyong kautusan. Salamat po muli, Panginoon, sa inyong katapatan, sa inyong kabaitan, sa inyong pag-ibig sa amin, sa inyong pagpapasensya, na kahit na kami ay patuloy na nagkakasala sa inyo,
ay nariyan pa rin kayo upang kami ay handang bigyan ng kapatawaran. Salamat po muli, Panginoon, naway mabigyan namin kayo ng kaluguran sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.